Yung meron tayong mga pacifier sa buhay natin. Na pag sa tingin natin, bad trip ang buong maghapon natin, o sa tingin natin, walang nangyayari na tama sa ginagawa natin. We always commit this sin. Kung ano yung favorite sin natin, kung ito ba yung pagiging basagulero natin, pag masama yung loob natin, naghahanap tayo ng away. Pagka malungkot tayo, naghahanap tayo ng mapag-uusapan, maninira tayo sa ibang tao. And ito yung mga kasalanan natin na pwede natin gawin na ganito. We always isipin natin na i-lift up natin kay God yung mga kasalanan natin. And this is one way of how we could renounce our sins. And the next is ask for forgiveness. Siyempre, before tayo humingi ng tawad, kailangan siguraduhin muna natin na una, ano yung first step? We must be honest about it. Then the next thing is we should be humble about it. Then the third is we should renounce it. Pilitin natin na huwag na natin siyang ulitin. Pilitin natin na huwag na natin gawin siya ulit. And really ask for forgiveness from God. And alam niyo naman, siguro narinig niyo na ba yung kwento ng prodigal son? Ganun tayo kamahal ni God eh. Na sabi nga, may nagsabi sa amin na kahit 10,000 akbang na, di ba every time na lumalayo tayo kay God, we turn our backs on Him. And every time we do sin, we do one step away from Him. And kahit 10,000 beses, kahit 10,000 steps na yung kinuha mo, o sabihin natin 1 million steps pa, pagtalikod natin mga kapatid, God is always there waiting for us. And hindi hindrance yung kung gaano karaming kasalanan yung ginawa natin. And I am one of those examples na kahit parang feeling ko simula magkaroon ako ng di nga malay. Parang naunahan yung mali siya bago yung malay sa isip ko. And I've been doing all these things for a very long time. God really showed me na, anak, hindi ka madumi sa akin. And I love you. Walang kahit anong kasalanan kang ginawa na makakapaghinder sa akin sa pagmamahal ko sa iyo. And yun yung sinasabi niya, hindi lang sa akin, pero sa ating lahat. And this is the way to repentance. Ito lang yung gagawin natin. We must be honest about it. We must be humble about it. We must renounce kung ano man itong kasalanan natin naghihinder sa atin for that relationship with God. And we must ask for forgiveness, syempre. Diba? Wala naman taong pinapatawad na hindi humihingi ng tawad, diba? Pinapatawad na kita. Saan? Diba? Hingi muna tayo ng tawad before tayo patawarin. And for us, Catholics, very important din to be part and to basta mag-confession tayo. To avail of confession. Kasi dito makikita rin natin yung humility natin eh. Diba? Kasi paglapit natin sa pare, isang mahirap na bagay yun. So kami na lang ni God. Oo, pinapatawad ka na niya, pero hanggang hindi mo siya sinasabi doon sa isang tao na sa tingin mo, hindi ka naman kilala eh. Diba? Nung pare, hindi ka niya kilala. So parang, tsaka ano yun, may explanation pala yun. Kasi daw tayo, pag nagkakasala tayo, we sin not only against the people that we hurt, pero as Catholics, we sin against the body, against the church. So, dapat, pag nagkasala tayo, kunyari, nagkasala ako kay Sister Mia, hindi naman ako sa kanya nagkasala ako sa ating lahat, sa simbahan. And kailangan, pag nag-sorry ako sa kanya, okay na kami, pero kailangan ko rin mag-sorry sa inyo, sa kasalanan na ginawa ko sa kanya. And the easiest way to do that is by confessing to a priest, kasi siya yung representative ng simbahan. And ito pa na tayo sa repentance part. Sorry, napahaba yung sharing ko kanina. And ano nga yung ka-double action ng repentance? Faith. Siyempre, kahit gaano tayo magbago, kung wala tayong Diyos sa buhay natin, walang mangyayari doon. Hanggang hindi siya totoo sa buhay natin, walang mangyayari doon. And faith is our personal relationship with God. And kung ano man, yung sinimulan natin, ito yung magiging kung ano yung meron tayo with God, dito natin binabase yung pagbabalik loob natin sa Kanya. And kailangan magkaroon muna tayo ng personal relationship sa Kanya. And ito yung mga steps naman, steps in really having faith. Una, this is what faith is. Faith is a definite act. Dito nyo nga, faith is a definite act. Ayan, it's a definite act. Ano yung definite? Kailangan may gawin tayo, di ba? Ito yung free will natin. Una,
para magkaroon tayo ng personal relationship with God, ano yung kailangan natin gawin? Kailangan mo na maging totoo tayo kasi lagi siyang nandyan para sa atin eh. So kailangan natin mag-exert ng effort para sinasabi nga nila, si Kristo laging nandyan, kumakatok sa mga pinto ng puso natin. Pero yung mga pinto natin, hindi siya makakapasok kasi hindi naman siya magnanakaw eh. Hindi siya basta-basta papasok kung hindi naman siya pinapapasok. Pero He is always there, knocking on our hearts, na papasukin natin siya. And ito yung ito yung definite act. Kailangan may gawin tayo. Kailangan simulan natin. Ipapasukin natin si Kristo sa buhay natin. The next is, it is an individual act. Yung relationship natin kay God, hindi pwedeng simulan ng kahit na sinong tao kung hindi yung sarili natin. Diba? Hindi tayo pwedeng magkaroon ng relationship kung wala naman akong balak makipag-usap sa'yo. Paano tayo magkakaroon ng relationship? Ganon din yung kay God. Papasukin man natin siya, kung hindi naman natin siya kakausapin, wala ring mangyayari. Papasukin natin siya sa pinto, tapos ibang tao yung makikipag-usap sa kanya para sa atin. Hindi rin natin siya makakausap. And this is what faith is. Una, ano kailangan? It's a definite act. The next thing is it's an individual act. The third, it's a deliberate act. Kailangan talaga natin siyang deliberate, parang sadya, di ba? Kailangan talaga natin sadyain. Kasi nandyan siya palagi eh. Papasukin na natin, mag-umpisa tayo, pero sadyain natin. Kasi kung magbabagal-bagal tayo, di ba? Sayang eh, yung oras natin, nakapasok na siya, wala naman tayong ginagawa. So wala pa rin relationship na nangyayari. Wala pa rin faith na nangyayari. The fourth is, faith is an urgent act. Sabihin nyo nga, urgent. Urgent. Kasi, hindi natin alam kung hanggang kailan tayo. Hindi natin alam kung hanggang kailan tayo tatagal dito sa mundo na to. And if we don't have any relationship with Him, pagdating natin sa kung saan man tayo mapupunta, wala tayong sabihin natin, oh, Jesus, Jesus. Eh, hindi mo naman siya tinawag nung una eh. Diba? And wala kang relationship, wala kang tatawagin. Kasi kung hindi mo siya kilala sa buhay mo, pagdating mo dun sa kung saan pupunta yung mga namamatay, lahat ng tao, oh, dito pupunta yung mga kay Jesus. Dito pupunta yung kay Satanas. Eh, syempre, may mga passport yun. Si Satanas lahat tinatanggap. And, kung natin kilala si Kristo, alam natin kung saan tayo pupunta. And, faith is an urgent act. Kailangan sinisimulan na natin siya ngayon. Kasi, ang buhay natin sa mundo, hindi natin alam kung hanggang kailan. The last is, it's an indispensable act. Indispensable meaning, it's a necessary, it's a requisite. Kailangan natin siyang gawin. Kasi kung hindi, talagang walang mangyayari. Diba? Kailangan gawin na natin siya, kailangan pagtsagaan natin, at kailangan ngayon na. And this is what faith is. Una, ano ulit yun? It's a, sabihin nyo nga ako, it's a definite act. It's a definite act. The second one, it's an individual act. And the third is, it's a deliberate act. Then the fourth is, it's an urgent act. And the last one is, it's an indispensable act. And so, i-share ko lang din sa inyo kung ano yung consequences ng repentance and faith. Now, we know that we should repent first. And we should have a relationship with God. Alam natin yun. We must say sorry and then really build on that relationship with God. And ito yung promise niya sa atin. Ito yung promise niya sa atin.